Kasalukuyan nakatigil sa gitna ng kalsada ang kotseng minamaneho ni Michael nang mabataan niya isang babaeng abala sa paglalako ng kakanin. Isa-isa nitong kinakatok ang pinto ng mga sasakyang pansamantalang nakatigil sa mahabang traffic. Dahil maganda at maayos ang itsura ng babae, nakangiti itong pinagbubuksan ng bintana ng bawat sasakyang kinakatok nito. Ibang klase. Napaawang ang mga labing sabi niya. Maya-maya pa'y natanaw niyang papalapit to sa kanyang sasakyan, kaya agad niyang ibinaba ang bintana ng kotse at hinintay na makalapit ang dalaga. "Sir, baka po gusto ninyo ng biko?" Alok nito sa kanya. "Sige, bibilin ko na lahat yan para hindi ka na mabilad sa araw." Nakangiting sabi niya habang inaabot ang buong 1,000. "Nako sir, wala po akong ipapanukli dyan." Nakakunot ang noong sagot nito. Bahagya siyang napangiti. "It's okay, keep the change." Anya na binuhay na makina ng kotse na mapansin ang unti-unting pag-usad ng mga sasakyan. "Nako sir, nakakaya naman po sa inyo." Anitong lumingaling nga sa paligid na animoy may hinahanap. "Sir, wait lang po magpapalit lang po ako." Anito't mabilis ang nagpatakbo patawid sa kabilang kalsada. Ngiti-ngiti niyang pinausad ang sasakyan. Tanaw niya pa mula sa side mirror ang tangkang paghabol sa kanya ng babae na kinakaway pa ang hawak na perang pinapalit, pero hindi na niya ito hinintuan. Hanggang sa opisina napapangiti pang binata na agad namang napansin ng kanyang sekretary na si Miguel. "Bossing, ngayon lang kita nakitang ngumiti ng ganyan na. Biro pa nito." "Anong sinasabi mo dyan? Ba't naman akong ngingiti?" Patay mali siyang tanong niya. "Sus, kanina pa kaya kita pinagmamasdan. Nangingiti ka mag-isa eh." Anito't lumapit na sa mesa. Inilapag ang dalang papeles na kailangan niyang pirmahan. "Hoy, nawawalan ka na ng paggalang sa akin ha? Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang boss mo." Kunway singhal niya sa kaibigan sabay kabig sa mga papeles na pipirmahan niya. Hindi na siya inabala pa ni Miguel na bumalik na rin sa sariling mesa. Sanay na ang mga tauhan niya sa kanya. Once na hinawakan na niya ang mga papeles, wala nang pwedeng umistorbo pa sa kanya. Para sa kanya, mahalaga ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, kaya dapat lang nagamitin to ng tama. Kadalasan nalilipasan siya ng gutom sa sobrang pagtatrabaho, kaya malimit din siya magkasakit. Mag-aalas 10 na lumabas ng opisina si Michael. Tanging siya na lamang at ang mga gwardya ang tao sa kumpanya. Sanay na ang mga ito sa kanya. Sinasadya niya kasing pagurin ang sarili sa maghapon para pagdating sa bahay madali siya makakatulog. Habang binabaybay ang kalsada, palingalinga si Michael. May kung anong gustong makita ang mga mata niya. Hanggang sa matanaw niya ang isang pamilyar na mukha na isang babae na nakapwesto sa tabi ng isang poste. Sa harapan nito ay may maliit na mesang may nakapatong na basket na natatakpan ng telang puti. Aba, nag-OT pa talaga siya. Nangingiting sabi pa niya. Agad hinanapan niya ng parking area ang sasakyan, tsaka niya tinungo ang pwesto ng dalaga. "Magkano pang balot?" Bungad niya na bahagyang nagpatigil sa dalaga. Napatingala ito sa kanya at gano'n na lang ang panalaki ng mga mata nito nang mamukhaan siya. "Sir, di ba kayo po yung may sukli?" Anito na halatang nabahala nang makita siya. Nilitian niya ito bilang tugon. "Nako sir, sorry po. Pinambili ko po kasi ng balot yung sukli ninyo. Akala ko po kasi bukas ulit tayo magkikita kaya po ginawa ko munang puhunan yung pera ninyo. Pasensya na po sir." Aniya na sunod-sunod ang pagyuko sa harap ng binata at halatang hiyang-hiya. "So, paano ba yan? Kukunin ko pa naman yung sukli ko sa'yo." Kunway sabi niya, naralo pang nagpapula sa mukha ng kaharap. Nahihiyang inilabas ang dalaga ang laman ng bag at inilapag sa mesa. Mariin pa itong napapikit na makita ng iilang pirasong buong 20 pesos at mga barya. Patay mali siya namang nanood lang ang binata sa ginagawa niyang pagbibilang. "So, ano na?" Kunway naiinip ng tanong niya. Alanganing tumayong dalaga, muling humingi ng paumanhin sa kanya. "Sorry po sir, kulang na po talaga yung perang hawak ko eh. Kung gusto niyo po, kunin niyo na lang po itong mga balot na tinda ko." Ani at binuhat ang basket at iniabot sa kanya. "Wow, gusto mo ba akong patayin? Ipapakain mo sa akin lahat ng yan?" Kunway sabi niya. Nahihiyang muling ibinaba ng dalaga ang basket sa lamesa. "Kung gusto niyo po, lilinisin ko na lang po yung bahay ninyo na 1 linggo para makabayad po ako. Tapos pag nabuo ko na po yung pera, ibabalik ko rin po sa inyo." Pakiusap ng dalaga. "Sige, madaling naman akong kausap eh." Dumukot siya sa bulsa ng suot niyang coat, tsaka nilabas ang isang tarheta. "Here's my address.
Hihintayin kita bukas ng umaga. Aniya matapos isulat ang address ng kondo sa likuran ng tarheta. Okay po, sir. Alanganing sagot ito na bahagya pang ngumiti sa kanya. Good. Seryosong sagot niya. Kinabukasan nagising si Michael sa sunod-sunod na pagtunog ng buzzer. Hay, sino ba yan? Pupungas-pungas sa tinungo niya ang pintuan. Isang malakas pang tili ang tila nagpagising sa kanya sa nabungaran niyang babae sa labas ng pintuan. Nakatakip ang mga kamay nito sa sariling mukha na parang di siya ibig tingnan. Dahan-dahan ang ibinaba ang paningin sa kanyang sarili at halos lumuwa ang mga mata niya na makitang halos hubad na niyang katawan. Natataranta namang itinulak niya pasara ang pinto. Mabilis siya nagbihis bago niya muling hinarap ang dalaga. Pasensya ka na. Nawala sa loob ko na ngayon ka nga pala pupunta. Sabi niya habang mabilis na ipinupulupot isa-isa ang maruruming damit na nakakalat sa sofa. Ako na lang pong bahala magligpit ng mga yan, sir. Anito na nakikuha na rin ng mga damit na nagkalat sa silid. Medyo magulong bahay ko eh. Busy pa kami sa opisina. Dagdag pa niya kasabay ng pagliligpit ng iba pang kalat. Sir, ituro niyo na lang po sa akin kung nasa ng mga papalinis ninyo at ako na pong bahala. Lalo pang na-amaze si Michael sa kakaibang ugali ng dalaga. Di man lang niya ito nakitaan ng kahit anong konting pagdududa sa kanya. Ano nga palang name mo? Agad niyang tanong na mapansin ng dalaga ang pagkakatitig niya rito. Bahagya itong umiti at saka sumagot. Yasmin po. Napansin niyang tila nakaramdam ng hiyang dalaga, kaya agad niyang nilahad ang kanyang kamay at saka niya ipinakilala ang sarili. Michael. Aniya at saka muling inamba ang kamay. Nakangiti naman nakipagkamay ang dalaga. Habang nagdilinis, tahimik lang na nakaupo si Michael sa sofa na kunwari abala sa pagbabasa ng magazine. Sa gilid ng kanyang mata, lihim niyang sinusulyapan ng dalaga. Hanggang sa mahuli siya nito. Sir, may papalinis po ba kayo? Tanong nito. Tila nalunok niya ang sariling dila sa sobrang pagkabigla. Agad siyang tumayo at sumeryoso ng tingin sa dalaga. Mukhang marami pa kasi sa banda rito. Aniya na bahagya pang idinampi ang dulo ng mga daliri sa mesa. Agad naman lumapit ang dalaga. Pinunasan ng basahan ng gawing itinuro niya. Kung san-san pa nagturong lalaki agad niyang sinusundan ng punas. Hanggang sa mahilo na siya at aksidenteng natabig niyang mamahaling figurine na dumiretsyang bumagsak sa lapag. Napaawang ang mga labi niya, sabay sulyap sa gawing kinatatayuan ng binata. Baka sa mukha nitong pagkabigla. Sorry po, sir. Alanganing sabi niya. Nagsalubong ang mga kilin ng binata habang isa-isang pinupulot ang nabasag na figurine. Wala itong imik hanggang sa mapulot na nito ang pinakahuling piraso at saka tumayo at lumapit sa kanya. Did you know how much it's worth? Seryoso ang mukha nito na halatang nagpipigil lang ng galit. Sorry po, dagdag na lang po sa babayaran ko. Pasensya na po, nahilo lang po kasi ako eh. Ani at bahagya pang iniyo ko ang ulo habang kaharap ang binata. Tila natigilan naman si Michael nang maalalang hindi pa nga pala sila kumakain ng tanghalian. Unti-unti ikinalaman nito ang sarili bago muling magsalita. Okay, fine. Idadagdag ko sa utang mo. Katumbas to ng 10 beses mong pagsama sa kain sa pagkain. Aniya na tumalikod na at tumiretso sa trash can malapit sa pinto ng banyo. Tara, simulan mo na ang pagbabayad ngayon. Dugtong niya na agad nang nahilang isang braso ng dalaga palabas ng pintuan. Saan po tayo pupunta? Naguguluhang tanong ng dalaga. Sasamahan mo lamang kung kumain. Anito na nagmamadali na hinila siya pasakay ng elevator. Tahimik lang si Michael habang kumakain, habang si Yasmin naman halatang nagmamadali sa pagkain. Panay-panay ang pagsubo nito, bagay na agad namang napansin ng binata. Gutom lang ba yan? O talaga nagmamadali ka? Aniya na ibinaba ang hawak na kutsara. Tanghalian na po kasi, kailan ko na pong umangkat ng kakaning ibebenta ko? Anito't patuloy lamang sa pagkain. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit ikaw lang ang kumakain para sa kanila? Nainteresaduhang tanong niya. Natigilan sa pagsubong dalaga at dahan-dahan nabitawan ng hawak na kutsara. Wala na po kami mga magulang. Kasama po sila sa namatay ng bagyong Yolanda. Kami na lang pong dalawa ng kapatid kong si Ivan ang natira. Nakikitira po kami ngayon kay Lola Bebang, yung matanda pong kumapkup sa amin. How tragic. I am sorry to hear that. Aniya na halatang naapektuhan sa istorya ng dalaga. Sige po sir, kailangan ko na pong umalis. Akmang tatayo na to nang pigilan niya ang isang kamay.
Next time, wag kang basta-basta maniniwala at sumasama sa mga taong hindi mo palubos na kilala. Delikado ng panahon ngayon. Seryoso mukhang sabi niya habang nakatingin sa dalaga. Hindi naman po kayo mukhang masama, sir. Nahihiya pang sabi nito. Basta next time, wag kang basta sasama, okay? Dugtong pa niya. Marahang tumango ang dalaga. Nagmamadaling lumabas ng restaurant. Naiwan si Michael na napaawang ang mga labi. Pagbalik sa bahay, alumpiit sa upuhan si Michael. Nakakonsensya siya sa ginawa niyang pananampala sa sitwasyon ng dalaga. Di niya akalain ganoon kaimportante ang oras para dito. Agad niyang tinawagan ng kaibigan at kanyang sekretary na si Miguel. Hello? Hindi kita boss ngayon, walang pasok sa opisina. Bakit ka tumatawag? Agad na bungad nito. Ayos ah. Kung sabihin ko sa iyong, meron na akong ipapalit sa pwesto mo. Ganting sagot niya. Boss naman, di na mabiro. Biglang kabig ni Miguel. Gusto ko ng biko. Bilan mo ako doon sa bandang EDSA. Isisend ko sa yung picture ng babaeng naglalako. Siya lang ang bibilhan mo, okay? Wow! May suki ka pa talaga ha? Ilan bang bibilhin ko? Lahat ng tinda niya, bilhin mo. Mariing utos niya. Boss! Nagtatakang tanong ni Miguel. You heard it right. Yun lang. At agad na niyang ibinaba ang phone. Napawang ang mga labi niya habang binabalikan ang unang pagkikita nila ng dalaga. Di nito alintanang mainit-sikat ng araw at ang bigat ng basket na bitbit sa kalsada. Tila hindi niya ito nakitaan ng kahit konting reklamo. Niwala rin tong kaarte-arte sa katawan. Kahit pa nga humahampas na sa mukha nitong mahaba nitong buhok habang nililipad ng malakas na hangin. Patuloy lang ito sa paglalako ng kakanin. Iba talaga siya. Kung ibang babae lang yun, hindi mo mapapahawak ng basket ng kakanin at lalong hindi sila papayag na guluhin ng hangin ng kanilang mga buhok. Ani ang kinakausap ang sarili. Maya-maya pa tumunog ang cellphone niya. Nag-text si Miguel. Nagawa na raw nitong pinagagawa niya. Agad niya itong nireplyan upang ipamahagi sa mga batang kalye ang kakaning pinabili niya. Hindi na nagtaka si Miguel sa pinagawa niya dahil alam naman ito na hindi siya kumakain ng mga kakanin. Gumuhit ang ngiti sa mukha niya matapos mag-text sa kaibigan. Siguro naman bawi na ako sa iyo ngayong araw, Yasmin. Nangingiting bulong niya sa sarili. Nabaling ang atensyon niya sa loob ng bahay. Naratang umaliwalas matapos ayusin ni Yasmin. Ngingising-ising sinapat niya pa isa-isa ang mga muebles para ma-check kung gaano to kalinis. Ibang klase. Muling sambit niya. Tila naging ekspresyon na niya mula na makilala niyang dalaga. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at akmang magte-text na maalala niyang wala nga pala siyang phone number ng dalaga. Nailing na muli niya itong ibinalik sa kanyang bulsa, tsaka patihayang nagpatihurog sa kama. Hays, Yasmin, Yasmin, Yasmin. Bakit pa ginugulo mong isip ko? Kusal niya habang ang tingin tila tumatagos sa kisame. Kinabukasan, masiglang bumangon mula sa higaan si Michael. Pakanta-kanta pa ito habang naliligo at naging sa pagpasok sa opisina. Panay ang tango at ngiti niya sa bawat empleyadong nakakasalubong niya. Bagay na hindi niya normal na ginagawa. Kaya halos napakunot ang noo ng lahat ng malampasan niya. Wow! Good mood again. Nakangising bungad sa kanya ni Miguel na nooy nakatanaw sa kanya. Hoy, sumusobra ka na sa pambabasto sa akin ha? Pwede ba magbigay galang ka nga sa boss mo? Singhal niya kay Miguel sabay tapik sa tiyan nito. Boss naman, di ka na mabiro. Bawi nito sabay tayo at kunway minasahe sa likuran niya. Bahagyang napangisi si Michael. Natatandaan mo ba yung pinagbilhan mo ng biko? Tanong niya na bahagya pang lilingon si Miguel na naoy bahagyang natigilan sa ginagawa. Yung magandang chick? Kunot ang noong tanong nito. Pwede ba? Huwag mo nga siyang tinatawag ng ganyan. Yasmin ang pangalan niya. Singhal niya rito. Gumuhit ang pilyong ngiti sa mukha ni Miguel. Tila naiinteresaduhang naupo pa sa harapan ng mesa. At seryosong inabangan ang susunod pang sasabihin niya. Gusto kong tulungan mo siya. Seryosong sabi niya. Napakunot noon naman si Miguel. Don't tell me araw-araw kong papakiwan ng tinda niyang kakanin. Of course not. Gusto kong hanapan mo siya ng pwesto dito sa opisina. Aniya. Pero bakit ako? Ikaw naman yung boss, hindi ba? Bakit di ikaw magbigay ng pwesto sa kanya? Naguguluhang tanong nito. Hindi niya kailangan malaman na akong tumutulong sa kanya. Dahil sigurado akong tatanggi yun. Mabilis sa sagot niya. Saan ko naman siya lalagay na hindi kanya makikita? Kunot ang noong tanong ni Miguel. Saan ba ako hindi pumupunta sa bahagi ng company? Aniya na tila may biglang naisip. Nagtama ang paningin nila ni Miguel at kapwa napangiti.
Agad nang umalis si Miguel para hanapin ang dalaga, pero bigo siyang makita ito. Ayon sa mga nakausap niyang kasamahan nitong tindera, hindi daw nila ito nakita buong maghapon. Napabuntong hininga na lang si Michael sa ibinalita ni Miguel. Tila bumigat ang pakiramdam niya kaya nagpasya siyang umuwi na lamang ng maaga. Habang binabaybay ang kalsada pa uwi, palingalinga pa siya. Tila nagbabakas sakaling mamata ng dalaga, ngunit bigo rin siyang makita ito. Mag-iisang linggo na nang huli niyang nakita si Yasmin, ngunit wala pa rin siyang balita tungkol dito. Tila walang kabuhay-buhay na tumayo siya sa kama at nagtungo sa banyo. Ilang segundo niyang tinitigan ang sarili sa salamin habang ang toothbrush kasalukuy nakasubo sa kanyang bibig. Nasaan ka na ba kasi, Yasmin? Tila desperadong sambit niya pa. Mabigat ang mga hakbang na lumabas siya ng banyo. Tinungo ang kusina. Maghahanda na sana siya ng agahan nang biglang tumunog ang buzzer. Asar na tinungo niya ang pinto. Ano ba naman, Miguel? Ang aga-aga. Hindi na niya naituloy pa ang sasabihin niya nang mabungaran ang hindi inaasahang bisita. Halos manlaki ang mata niya na mabungaran ang dalaga. Yasmin? Hindi niya maitago ang pagka-excite na makita ang dalaga. Natatarantang nilawagan niya ang pagkakabukas ng pinto at pinatuloy niya ito. Kamusta ka na? Akala ko hindi ka na babalik. Agad nang tanong niya. May isang salita po ako, sir. Hindi ko po kayo tatakbuhan. Tila pilit ang ngiting sabi nito. May iba namang nararamdaman si Michael sa pananahimik ng dalaga, kaya agad siyang naupo malapit sa kinaupuan nito. Are you okay? Ilang araw kitang di nakita sa kalsada. May problema ba? Nagtaas ng paningin ng dalaga at nagkasalubong sila ng tingin. Kitang-kitang lungkot sa mga mata nito na tumatagos sa puso niya. What's wrong? May nangyari ba sa inyo? Muli niyang tanong. Okay lang po ako, sir. May konti lang pong problema pero kaya ko na po yun. Sagot nito na halatang pinasisigla lamang ang pagsasalita at nagsimula na magligpit ng kalat. Ako nang bahala dyan. Tulungan mo na lang ako magluto ng almusal. Aniya na agad hinilang isang kamay ng dalaga patungo sa kusina. Tila wala namang emosyon na sumunod lang ang dalaga. Wala silang kibuan habang nagluluto. Sunod lang to ng sunod sa kung anong iutos niya na animoy wala sa kanyang sarili. Yasmin! Sigaw niya rito ng aktong hahawakan itong mainit na kasirola. Agad niyang hinilang braso nito papalayo sa kalan at mahigpit niya itong niyakap. Ano ba kasing problema mo? Tanong niya na hindi pa rin umiimik na dalaga. Dahan-dahan niyang itinulak papalayo ang dalaga habang ang kanyang mga kamay na natiling nakahawak sa magkamera nitong balikat. Yasmin! Singhal niya rito na tila nagpagising sa dalaga. Ano po yon, sir? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Napailing na lang siya sa kakatuwang kinikilos ng dalaga. Kumain na tayo. Baka nagugutom ka lang. Aniya, na inalalayan ang dalaga paupo sa silya malapit sa mesa. Na matapos kumain nagpaalam ng dalaga dahil kailangan pa raw nitong mag-angkat ng paninda. Lihim niyang sinundan ang dalaga hanggang sa pagpunta nito sa angkatan ng kakanin. Pero hindi pa man nagtatagal ang dalaga sa loob, narinig na niyang ingay na nagtatatalak na babae habang tinutulak palabas ng gate si Yasmin. Mula sa kinatatayuan niya, dinig na dinig niya ang boses ng babaeng galit na galit kay Yasmin. Dahil sa ingay nakuha nitong atensyon ng mga taong kumakain sa karinderya at pati na rin ang mga tricycle driver na nakapila malapit sa sakayan. Isa-isa itong nakaisyoso hanggang sa tuluyan ng mapaligiran ng tao si Yasmin. Nakikiusap po ako, Aling Lolen. Bigyan niyo lang po ako ng sapat na oras. May babalik ko rin po yung perang nagastos ko. Aniya na halos tumuhod na sa pagmamakaawa sa kausap. Ay nako, Yasmin. Sawang-sawa na ako sa pakiusap mo. Ang kapal na mukha mong bumalik pa dito matapos mong gasasin ang benta ng paninda ko. Balasubas ka. Lumayas ka dito kung ayaw mong ipapulis kita. Narinig niyang sigaw ng babae. Nagmamadaling tumawid siya ng kalsada at tinawi niyang ibang tao upang saklolohan si Yasmin. Naaktuhan niyang pagluhod at pagkapit ito sa binti ng babae habang nagmamakaawa. Yasmin! Sigaw niya na halos yumanig sa buong paligid. Napatingin ang lahat sa kanya habang malaki ang mga hakbang na tinungo niyang kinaroroonan ng dalaga. Tumayo ka dyan. Mariing sabi niya na ang mga mata, matalim na nakatuon sa babaeng kanina lang ay nanghihiya kay Jasmine. Hindi pa rin tumitinag si Yasmin na nooy nakayoko habang umiiyak na nakayakap sa kanang binti ng babae. Sinabi ng tumayo ka dyan eh. Muling sigaw niya kasabay ng paghina ng isang kamay ng dalaga na agad namang napatayo.
Hindi pa rin makatingin ng tuwid sa kanyang dalaga na patuloy lang sa pag-iyak. Ikaw, Ale, anong karapatan mong hiyain si Yasmin, ha? Hindi ka malang nagtanong kung saan niya ginamit yung pera? Basta ba na lang siyang ipinahiya? Bakit? Magkano bang utang niya sa'yo, ha? Singhal niya sa babae. Sa halagang 300 piso, hihiyain mong tao na para bang isang kriminal? Alam mo bang po pwede kitang idemanda sa ginawa mo sa girlfriend ko? Kaya kung ako sa'yo ngayon pa lang, mag-sorry ka na. Mariing sabi niya. Nalaki ang mata ng babae, naratang nakaramdam ng takot. Alanganing tumingin to kay Yasmin at saka muling tumingin sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Mag-sorry ka. Singhal niya sa babae. Namumula ang mukha niya sa galit at pagtitimpi. Ang babaeng kanina niya pa gustong sapakin, natataranta namang nag-sorry sa babae at takmong papasok na sa bahay nang muli niya itong tawagin. Halatang kabadang babae na muling humarap sa kanya. Ito nga palang bayad ng girlfriend ko. Aniya kasabay ng pagsaboy ng ilang libong piso sa harapan ng babae. Nagkagulo ang mga tao nang liparin ang mga perang inihagis niya sa kalsada. Ang lahat nais makakuha ng pilit namang sinasaway ng babae. Agad niyang binatak papalayo si Yasmin at isalakay sa kotse. Bakit mo ginawa yun? Pigil ang inis sa tanong niya matapos maisara ang pintuan ng kotse. Kailangan ko kasi ng pambili ng gamot ni Lola, sagot ng dalaga. Naratiling na kayo ko at lumilingon sa kausap. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit ka lumuhod sa babaeng yun na para kang kawawang-kawawa? Mariing sabi niya. Dahil nagkamali po ako at kasalanan ko kung bakit siya nagalit sa akin. Pag-amin ng dalaga na hindi magawang tumingin sa kanya. Hindi yun sapat para lumuhod ka at magmakaawa sa kanya. Hindi dahil mahirap ka ibababa mo ng ganun ang pagkatao mo. Dugtong pa niya na sinimulan ng buhay ng makina ng kotse. Hindi na nga umimik pa ang dalaga. Napabuntong hininga na lang si Michael at nagpatuloy sa pagmamaneho. Ilang minuto pa't narating na rin nilang ospital kung saan na-confine ang lola ng dalaga. Bagya itong natigilan at napalingon sa kanya na mapansing nakatigil sila sa labas ng ospital. Bumaba ka na. Susunod ako. Walang kibang bumaba ang dalaga at tumiretso na sa silid na inuukupan ng kanyang lola. Naabutan niya itong kasalukuyang pinapainom ng gamot ng nurse habang kapatid niya namang si Ivan ay abala sa pagbabalat ng mansanas. Bahagyang napakunot ang noon niya at agad nilapitan ang kapatid. Ivan, saan ang galing ang mga yan? Aniya sabay turo sa mga prutas at pagkaing nasa mesa. Tsaka bakit may gamot na ulit si Lola? Di pa naman ako nakakadilihensya. Dugtong pa niya sabay lapit sa nurse na nag-aasikaso sa matanda. Ngumiti lang ito at sabay nagpaalam sa kanya. Ivan, saan ba talaga nang galing ang mga yan? Muling gumaan ang pakiramdam niya sa ginawang iyon ng binata, kahit papaano na ibsan ang pag-aalala niya para dito. Baling niya sa kapatid. Sa boyfriend mo, saan pa ba sa akala mo? Sabi nito na hindi siya pinansin at dumiretso na sa matanda. O Lola, kain ka po ng prutas para lumakas na kayo agad. Ani Ivan na matyagang sinubukan ng kanyang lola ng hiniwang mansanas. Sinong boyfriend ang tinutukoy mo? Nakakunot ang noong tanong niya pa. Hello po. Bungad ni Michael. Halos sabay silang napalingon ng kapatid nang marinig ang pamilyar na boses. Maluwang ang pagkakangiting lumapit ito at nagmana sa kanyang lola. Kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Inaasikaso po ba kayo na maayos dito? Anito na halatang komportable sa pakikipag-usap sa kanyang lola. Kilala niyo po ang lola ko, sir? Nagtatakang tanong niya. Ate, siya yung sinasabi ko sa yung boyfriend mo na nagbigay ng lahat ng mga to. Sabat ni Ivan at lumapit na upo sa bangko malapit sa lamesita. Hindi ko siya boyfriend. Mariing sabi niya habang ang mga matay matalim na nakatingin kay Michael. Iya, okay lang naman sa amin na mag-boyfriend ka kaya huwag mo na itanggi pa, apo. Nagkatinginan silang dalawa. Halatang nag-e-enjoy ang binata sa ideyang iyon dahil panay pa ang senyas at panalaki na mata nito upang manahimik na siya. Di na nga siya umimikpat sinakay na lamang maling akala ng kanyang lola at kapatid. Bayaw, salamat nga pala sa tulong mo kanina ha. Siguro kung di ka dumating baka kung napano na si Lola. Mariing napapikit si Yasmin, tsaka bumaling sa binata. Pumunta ka rito bago mo ako sinundan? Pabulong pang tanong niya. Baka po may gusto pa kayong kainin la. Sabihin niyo lang po ha. Naglalambing na hinawakan ng binata at pinisil-pisil ang isang kamay ng matanda. Napakunot noo si Yasmin sa ginawa ng binata. Magpapaalam na po ako kay Lola. May kailangan pa po kasi akong tapusin sa opisina eh. Narinig niyang sabi pa nito.
Nakakita ng pagkakataon si Yasmin. Agad niyang sinundan ng papalabas na binata.